Uy, bago tayo mag-umpisa, don't forget to subscribe and i-like ang video. Tapos, kahit anong mangyari, don't skip ad. Follow me on Facebook, Real Ryan, and official Real Ryan on Instagram. Ryan! Alam mo ba, nang isa sa mga best upgrades para bumilis ang pagpapatakbo ng kotse ay ang gulong? Pati nga pala yung naririnig mo sa loob ng kotse habang tumatakbo sa kalsada ay depende rin sa gulong. Tapos para tumipid sa konsumo ng gas, gulong rin? Kagulong mo, men! Kagulong mo, men! Thank you, Tire Bro PH, for sponsoring this video. Basta usapan ng gulong, bro, mag-Tire Bro na. Like Tire Bro PH on Facebook. Class, welcome to Gulong 101. Kaya sinasabi ng iba, ang gulong ay isa sa pinaka-importanteng parte ng isang sasakyan. Kasi ito lang ang dumidikit sa'yo sa daan. Teka, sinasabi ko pala. Ako nagsasabi ngayon eh. Kaya bago ka bumili ng bagong gulong, sana napanood mo na to. Ang kasabihan nga ay, these are the only things connecting you to the road. Get the best you can. Yan napa-English na naman ako. Sa panahon ngayon, sobrang uso na ang paggamit ng China tires or tawag ng ibang tao, budget meal tires. Minsan pa nga, may mas budget meal pa. Pero hindi ibig sabihin kapag made in China, matik ng mas pangit. Meron rin na okay. Hashtag, alam mo ba, na ang Pirelli, made in China na rin? Diba sikat ang Pirelli sa racing? Tunog pa lang, alam mo na, mahal eh. Majority shareholder na kasi ng ChemChina ang Pirelli at dinala sa China ang manufacturing nito. Sila rin ang gumagawa ng Aeolus tires at alam ko matinong brand ito. 'Di ba? Sa F1 ang major sponsor nila, Pirelli. Kaya best is to do research. Tapos wag mahiyang magtanong sa mga tire experts tulad ni Tire Bro kanina and read reviews. Always tandaan, your mileage may vary. Iba-iba kasi ang kalsada na dinadaanan natin. Malamang, ang next na tanong mo ay, ano nga ba ang i-research ko or itatanong ko sa mga eksperto? Wala nga akong alam. Huwag ka mag-alala. Ganon rin ako eh. Mag-umpisa tayo sa basics ng tires. Napaka-komplikado ng gulong. Actually, ilang beses ko tinawagan si Tire Bro PH para dito. Sa size pa lang kasi, sure ako, gulong-gulo ka na. Kagulong mo, men! Example, bibili ka ng gulong. Hindi pala pwede yung basta magsabi ka kay Tire Bro ng, Tire Bro, pabili nga po ng size 18. Sure ako, ang isasagot niya sa'yo, anong size? Size 18 nga eh. Hindi yan tulad ng size ng paa ng sapatos. Hindi kasi ganun kadali. Akalain mo, may iba't ibang sukat ng size 18 pagdating sa gulong? Para mas mabilis maintindihan, tingnan ang gulong na nakakabit para malaman ano ang nakakabit sa inyo. Tapos, mag-google tayo ng how to read tires. Para hindi na tayo pumunta sa komplikado, hanapin na natin ang pinakamabilis. Diyos ko, kapag ito ang pinili natin, nahilo-hilo na tayo. Stick with the basics tayo. Ang pinaka-importante dyan ay yung tire width, aspect ratio, at yung wheel diameter. Importante rin pala ang manufacture date. Hanapin ang magkakasunod na 4 na numero. Ang first 2 numbers ay ang week number ng taon at ang last 2 numbers naman ay ang manufacture year. Take note, according sa tire manufacturers, ang mga malalaking brands ay pwedeng umabot ng 10 years. Ang tire width, ito ang lapad ng gulong. Ang aspect ratio naman ay yung ilang percent sa lapad ng height ng tire wall or in short, kung gaano ito kakapal. At ang wheel diameter naman ay yung size ng ating gulong. Kapag kontento ka na sa current size ng gulong mo, sabihin mo lang yung size na nakasulat sa existing goma mo. So ngayon, gets mo na ba bakit hindi pwede sabihin na size 18 lang? Pero once na gusto mo mag-meaty or stretch look, high or low profile, iba na ang usapan. Para makadecide ng tamang lapad ng gulong, ang importante dito ay ano nga ba ang width ng iyong sapatos? Mags. Teka, wheels pala. Mag-google na tayo ngayon. Type na natin ang tire width chart. Dito, makikita natin ang ideal, minimum at maximum tire width
na safe para sa gulong natin. Mas mataas na width sa ideal, mas meaty, at mas mababa naman ay mas ma-achieve ang stretched look. Ang high or low profile naman ay nasa aspect ratio. Mas mataas na numero ay mas makapal o high profile. At mas mababa na aspect ratio naman ay low profile. Malaking difference pala to sa ride comfort ng kotse mo. Dahil minsan, kahit na sobrang liit na bato ay ramdam na ramdam mo dahil sa nipis ng goma mo. Sa pagpili nito, maraming pwedeng combination. Maganda na mag-google ng tire calculator para sigurado. Minsan, kahit na mas mababa ang aspect ratio, mas mataas pa ang total diameter ng gulong kaysa sa mas mataas na aspect ratio. At hindi lahat ng sizes kumpleto. Matinding research to kapag perfectionist ka sa iyong wheel fitment. Kaya madalas, ito rin ang pinaka-tinatanong online sa mga car groups. Mas mabilis na lang kumopya. Walang masama doon. Mas masarap nga lang talaga sa feeling kapag na-achieve mo yung gusto mo based sa research at sariling sikap mo. Pero pag mali, mas magastos nga lang. Alam ko, hindi to safe. And hindi ko rin nire-recommend. Pero sa sariling project car ko, meron akong 15x9 na naka 195x50. Super stretch, labas na ang labi. Tsaka wala na rin palang tube sa gulong ngayon. Puro tubeless na para sa passenger tires. Meron rin palang symmetric at asymmetric design pagdating sa tread ng gulong. Madalas, yung symmetric design ay para sa eco tires at ang asymmetric design naman ay para sa mga performance tires. Ito yung mga astig na design na meron sa gulong. Pero meron rin naman symmetric na tread na maganda rin ang design. Ang kagandahan pa nga sa symmetric, pwede mong i-rotate. Tapos, pagdating sa advancement ng technology sa gulong, sa mga hindi nakakaalam, meron ng run flat tires ngayon. Yung pwede mo pa rin itakbo kahit na nakasagasa ka na ng pako. Sa Tagalog, pwede mong itakbo kahit flat ka na. At ang mga kotse na may ganito, hindi na kailangan ng spare tire. Teka, mukhang may phone-in question tayo. Paano na daw siya? Naka 17s na ngayon. Nagpalit kasi siya ng gulong. Pero ang spare niya, 14s. Sa mga iba, na ibang size ang gulong ng spare tire, ang importante dito ay same ang total diameter ng gulong. Kasama yung goma ha. Sana nakadagdag sa inyong kaalaman. At mas mabuti, nagkakaintindihan kayo na nagbebenta ng gulong. Oo nga naman, ang hirap mong intindihin kung sinabi mo sa seller na bibili ka ng size 18 na gulong o kaya kung nagtanong ka ba kung may stretch tires ba kayo ng ganitong tatak ng goma. Ano yun? Tao po, nagbebenta po ba kayo ng tubeless? So kung may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, hit the notification bell. Thank you for watching. Peace. Guys, reminder lang, sabi kasi sa analytics ng YouTube ko, 70% daw sa nanonood sa akin hindi pa subscribe. Sana mag-subscribe kayo. Thank you. Teka! Huwag mo munang i-click kundi magbabayad ako sa Google. Kung gusto mo ng informative content tungkol sa car ownership, subscribe ka na sa channel ko, Search Real Ryan on YouTube, para maganda ang ownership experience. Thank you for watching. Peace.